Hello sa inyong lahat. Welcome back naman sa aking YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang. Ang topic naman natin ngayon ay magkukunik tayo ng 12 blades na motor o kukunik natin siya sa series delta at saka sa parallel delta. Kaya huwag natin patagalin pa, sisimulan natin. Hello sa inyong lahat. Ngayon ay tuturo ko naman kung paano mag-connect ng 12 leads out ng 3-phase motor. Halimbawa kung i-connect natin siya sa series delta, ganito lamang. Pag series delta or 1 delta, ang sa line 1 natin yan ay 1 at saka 12 nakakupol. Tapos yung sa line 2 naman, 2 at saka 10 nakakupol. Tapos sa line 3, 3 at saka 11 nakakupol. Tapos yung 4, 5, 6, 4, 7 natin naka-tie together. 5, 8 tie together. 6, 9 naka-tie together. Bali, ito na yung schematic diagram. Ang gagawin lang natin yan, ang 1 at saka 12, ikukupo lang natin to. Tapos susuplayan natin ng line 1. Ang sa line 2 naman, ay ikukupo lang natin tong 2 at saka 10 para sa line 2. Tapos yung sa line 3 naman, ikukupo lang natin yung 3 at saka 11 para sa line 3. Tapos itie together natin yung nakasulat dyan, 4, 7. Ito, connect natin yan, ititip natin bali yan. Ito, natin to. Tapos yung 5, 8, ganun rin. Connect natin to, tapos itip natin yan. Tip natin to bali dito. Tapos yung 6, 9 naman, ilalagay lang natin dyan, ititip lang natin to. Kukupol natin. Yan nakakupol. Ganun lamang pag connect ng 12 blades out na motor na series delta. Ang pag i-connect naman natin sa parallel naman o parallel delta or 2 delta, parang gagawa lang tayo ng dalawang delta kasi 2 delta siya, di ba? Kasi 12 blades out na rin yan eh. Kaya ang gagawin natin yung sa line 1, 1, 7, 6, 12. Sa line 2 naman, 2, 8, 14. At saka sa line 3 naman, 3, 9, 5, 11. Ang gagawin lang natin yan, kung 12 blades out na kalabas yan, hanapin lang natin yung 1 at 6. Kukupol natin. Kasi nakasulat dyan, diba? 1, 6, 7, 12. Tapos yung 7 at saka 12, ikukupulin natin to. Tapos itong apat na linya to, o apat na wire, ikukunin natin siya sa isa at susupply natin siya sa line 1. Kung makikita nyo, 1, 7, 6, 12. 1, mayroong 1 tayo, 7, 6 at saka 12. Kaya itong apat na linya to, ikukunin natin, pag-isahin natin, tapos susuplayin sa line 1. Para sa line 2 naman, 2, 8, 4, 10. Kaya hanapin lang natin yung 2, 8, 14. Kaya ito, i-jumper natin ito. Ikukupo natin 2 at saka 4. At saka 8 at saka 10. Tapos pag-isahin natin itong apat na linya bali para sa line 2. Kung makikita nyo, 2, 8, 14. Mayroon tayong 2. Mayroon tayong 8. Mayroon tayong 4 at saka 10 as a line 2. Sa line 3 naman, 3, 9, kukupol natin 3, 9, 5, 11 as line 3. Hanapin lang natin yun, kukupol natin yung 3 at saka 5. Tapos yung 9 at saka 11, kukupol natin. Tapos i-connect natin siya sa isa. Gawin natin line 3. Ganun lamang, napakadali no? Sa 12 blades out kung paano mag-connect ng parallel delta or 2 delta. Pero ingat rin tayo ha, pag original pa yung motor kasi wala tayong numero na makikita nito tulad ng previous na video ko. Pag original pa yung motor, ang nakasulat sa tagging yan o marking ay
U1, U2, U3, U4, B1, B2, B3, B4, W1, W2, W3, at saka W4. Yung U1 as number 1 yan o yung T1. U2 yung 4, U3 yung 7, yung U4 ay yung 10. Yun na bali, ito yung makikita natin sa original na motor ha, sa tagging niya. Pero pag rewinded na, ang ginagawa sa mga rewinder niyan ay nagkakabit na lang ng 1, 4, 17. Pero pag original pa, ito yung makikita natin. Ito. Kaya i-memorize nyo yan, picturean nyo, screenshot nyo para makita nyo. Ang voltahe naman nito, lagi natin tatandaan, pag naka-series siya, ginawa nating parallel, magiging kalahati sa voltahe niya. Halimbawa, pagpalagay natin yung series delta natin ay 440 volts. Ginawa nating parallel delta, ang supply natin na voltahe yan ay magiging 220 volts na lang kasi half sa kanyang voltahe kasi nakaparallel na siya. Ulitin ko, kung ang series delta na motor i-connect natin sa parallel delta, magiging kalahati sa kanyang voltahe niya. Kung halimbawa, ang given ng voltahe nito sa series delta ay 440 volts, kung gagawin natin itong parallel delta, magiging kalahati sa yung voltahe, magiging 220 volts na siya. Ganun rin, vice versa. Kung parallel ang delta, ang motor mo, tapos i-connect mo into series, magiging times 2 sa kanyang voltahe na supply. Halimbawa, 220 volts tong parallel, ang given sa nameplate doon, kung i-series mo, magiging 440 na siya. Kasi magiging times 2 sa kanyang voltahe. Kung parallel to series. Pero kung series naman to parallel, magiging half sa kanyang voltahe. No? Yun ang pinagkaiba ng series at saka parallel at saka nung previous na video ko yung Y at saka delta. Kasi pag Y at saka delta, 'di ba, ang sinabi ko, pag ang delta mo i-connect mo into Y, magiging 100 delta to Y magiging 173% o kaya 1.73. Tapos ang Y naman into delta magiging 58% or 0.58 ang magiging multiplier natin. Yun lamang po, no. Sana ay nakatulong sa inyo mga video na ito. At marami pa akong isi-share pa kung about sa rewinding, connection. Yun lamang, at ingat kayo, paki-subscribe na lang. Magbibigay ako ng libro sa mga subscriber ko para sabay-sabay tayong matuto, no? Sabay-sabay tayong may alam sa motor. Hindi natin kailangang ipagdamot ang ating nalalaman. Kaya, yun lamang po. Ingat tayo palagi. God bless.